ito, yung... 5 tanong ang ibibigay mo. Cross-examine mo siya sa kanyang mga tinuran. Tanungin mong Bible ang sige. Quran niya. Unang tanong, Malaman namin. nakikinig ka ba sa sinasabi nila siya? Oo, nakikinig naman. Edi patunayan mo, magtanong ka na. Tanungin mo na. Pinupit. Doon ko muna tanong ngayon sa binasa niyang chapter 7. Yung sa Revelation. Tatanungin kita doon. Dahil nagkamali ka ng pag-unawa doon. Tanong mo kayo, huwag kayong mamusga. Magtanong ka na. Tinusga mo rin ako eh. Kanina pa nga, hindi na ako pumapansin eh. Ang usapan, tanungan, hindi husgahan. Ha? Dito sa Revelation, ang sabi mo, nagkamali, hindi ko binasa, nakukuryente ako. Di ba? Ngayon, ito naman sabihin ko sa iyo, ang binasa mo, totoong nakasulat yon. Totoong nakasulat yon. Ngayon, may binasa ako sa iyong mga huling talata pa dito na hindi mo naman pinakinggan. Ibig sabihin, nagsasalita ako na hindi ka nakikinig. Di ba? Kinagagalitan mo ba siya o nagtatanong? Hindi, pinabalik ko lang sa kanya kasi sabi na, kuryente daw ako. Kinagalang ko po kayo, Kaya, matanda kasi, ko kayo ito sa mo akin. sige, Kasi nakalagay dito, Tanong yan. Sige, hayaan na muna paliwanag natin. muna bago tanong. Bakit sinabi mo, Premisa. 144,000 lang ang tinatakan nung panahon nyo doon sa Israel na yon. Ngayon, ang sinasabi ko, si Kapitid na Felix Manalo sa huling sugo, natupad dito sa malayong silangan, tinatakan niya ang mga Pilipino. Ano O, kahit tanong? sinong Ano Pilipino. tanong? Ang tanong, bakit sinabi mo si Kapatid na Felix Manalo, siya ang tumatak sa 144,000 na hindi ko naman sinabi? Ganun ba? Eh bakit nyo ginamit yung unod tres, hindi para si Felix Manalo? Kasi, May Ulitin mo ebidensya tanong. ako. Ulitin May mo ebidensya tanong. ako. Ulitin ang tanong. Ang tagal. Ay, ganito nga, kasi, hindi pa ako tapos eh. Sumagot na agad Ang siya. una niyang tanong, Hindi kasi. bakit mo raw kinalabas kasi na ang nagtatak dun sa 144,000 Si Kapatid Felix hindi Manalo. naman si Alam mo naman Manalo. sa iyo, Wala naman daw sa sinasabi Sasagot ako, Manalo. sasagot ako. Oh, di pa muna. Di pa muna. Ngayon, ang sabi ko, Sandali. Bakit ka nga naman daw bumanggit ng Manalo? Eh wala naman daw siyang binanggit. Ilang tanong doon. niyo po? Una pa lang. Sagutin ko po yun. tingnan mo, mamaya na. Hindi, nililinaw yung tanong mo. Bakit nga ba siningit mo raw si Manalo ron? Eh hindi naman daw niya sinasabi pa. Ito ha. Sasagot po ako. Isang tanong. Una, unang-una, no? Wala ho yata kayong alam sa sarili niyong doktrina. Matagal nang pinagbabasa ni Kabularan yan. Ni Kadyong Bintelasyon niya. Pasalamat nga ho kayo, pinatulang ko kayo eh. Ha? Matagal nang pinagbabasa yan eh. At matagal na yan sa doktrina. May dating Iglesia ni Cristo rito. Doktrina yan. Ngayon, bakit ko binasa? Bakit ko sinabi si Felix Manalo? Eh kasi binasa mo eh. Uno, tas hindi pala si Felix Manalo yun. Oh, ngayon. Eh, ba't mo binasa? Ang sabi mo, Ngayon, sa doktrina po ng Iglesia ni Cristo, official yan. Okay. Yung pong, hindi yata niya alam eh, yung pong anghel dito na binabanggit, okay na. si Felix Manalo po, Okay hindi na. yata niya alam. Moderator. Okay na. Ano pa tanong? Tanong pa. Huwag masyado lalawakan, nakapokus lang doon sa tanong. Kasi kung nagpapasalamat ka at tinuturuan, pasalamat siya dahil pinatulan mo siya. Opo. Alam mo ba ako nagsisisi, ba't ako naging moderator? Dapat ko kaharap. Tingnan mo na, moderator. Hindi po ko pa po pinatatapos eh. Ano, tanong mo? Hindi ko pa ako pinatatapos eh. Pangalawang tanong. Nakalagay dito. Ano ba yung Pangalawang Nakalagay tanong. dito eh. Nakalagay dito. Sabi niya, dito sa, diba, tiyatakan na, di Kapatid na Felix Manalo. Then I saw another angel come from the east, holding the seal of the living God. He cried out in a loud voice to the four angels, who were given power to damage the land and the sea. Do not damage the land or the sea or trees until we put the seal on the foreheads of the servants of God. Tuldok. Ano tanong? Anong tanong doon? Itong tanong, bakit itong 4 na tinuldukan ko nga na rito eh, servants of God, tinuldukan ko na, bakit tinugtong niyang 4? Eh ito ang dinugtong ko eh.
After this, I had vision of great fortune, which no one could from. Bakit daw hindi naman daw niya binasa yung 4? Kasi tuldok na eh. Ibig sabihin, ibang pangyayari na naman yun. Nagkamali ka ng pangunawa, kaibigan. Bali lumalabas ganito eh, kung lilinawin yung kanyang tanong eh. Bakit mo ako kino-cross-examine sa 4? Hindi ko naman binasa yun. Oo. Yun. Kasi tuldok na eh. Tumahimik ka na. Pag nagsasalita mo, Hindi. Moderator, pwede ba ako magdugtong pala ko? Kasi hindi pa ako tapos eh. Isa lang. Aking oras to eh, di ba? 15 minutes. Tanong sa 5 palang minutes. ka na. Cross-examine ka. Hindi pa Isa sa mga reglamento rito. Tanong pa lang. Pag namamagitan, ang tagapamagitan, Okay. itikom mo ang bibig mo. Sige. Hindi ka ba nahihiya kay Rashid? Sige. Timing. Ngayon ito na. Bakit? Anong ito na? Ulitin ko lang. Yung pangalawang tanong mo, bakit kanya kino-cross-examine sa 4? Hindi mo naman binasa yun. Pakisagot. Sagot. Sasagutin ko po. Makinig ka. Bakit ko mo binasa yung 4? Kasi walang sagot sa 3. Kung 3 lang, walang sagot. Yun ang sagot niya ngayon. Basta Tanong po mo. ako, moderator, pwede mo? Okay. Na nagsasabi, huwag ninyong pinsalain ng lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Sino? Sandali. Salita. Ako ang magsasabi ng stop. Tumigil ka. Paalala ko lang. Ngayon, tanong, sino yung mga alipin ng Diyos na tinatakan sa noo? Sino? Yun hindi niya na. Nasa 4. Eto ngayon. Ha? Ang bira naman no. At narinig ko ang ibilang ng mga tinatakan. Sino? Sino na? 144,000 tinatakan mula sa bawat lipi ng mga anak ni Israel. Yan ang babasagin mo kaya? Tanong ba? Ano ang babasagin mo? Pangatong tanong. Tutol ka doon sa sinabi niya. Ngayon, Ano naman? dahil doon sa servants of God, tuldok, ibig sabihin noon, dito ang dinugtong ko. Ito ang dinugtong ko eh. Yung dinugtong mo yun eh. Tuldok na ron eh. Ibig sabihin, nangyari na yun. Dapat. Ngayon, yung ito, nangyari naman doon sa Israel. Ganito, dapat Ikaw muna, kaibigan. Ano ba tumutuloy ito? Magtanong ka, anong reklamo mo? Oo, Sabihin anong mo. reklamo mo? Ang tanong ko sa iyo, bakit mo dinugtong ang 144,000? Ito yung natupad kay Felix Manalo eh. These are the ones who survived the time of great distress. They have washed the robes and made them white in blood of the Lamb. Okay, sagutin mo, Stan. Yung tinuro ni kapatid na kay Manalo eh. Hindi yung 144,000. Wala naman siyang tanong eh. Paano sasagutin? Wala ka palang tanong eh. Moderator, Wala kang ang tanong ko, bakit dinugtong niya ang 144,000 na nangyari yun sa Israel? Ang dinugtong ko, yung nangyari ngayon na nabugasan sa dugo, natupad ngayon. Ako tinatanong mo bilang moderator. Hindi, sinasabi ko. Kaya niya binasa raw yung 4 dahil ang kasunod ng 3 ay 4, di ba? Pasagot ako. Dapat, kumuha ka ng liquid paper, binuraming 4. Yan ang sagot niya. Kasi, Susunod ng tanong. Ayaw mo Susunod kay ng gusto tanong. yung sagot ko, tanong ka ulit, tapos na, humagot na ako eh. ayun nga, sinabi ko. Mamaya mo, tutulan nyo sa rebuttal mo. Susunod na tanong. Tanong, Last na tanong. bakit mo binasa yung nga, ang binasa ko sa iyo, ang pinapatunayan ko, si kapatid na Felix Manalo natupad dito sa Malayong Silangan. Ngayon, ito ang natupad sa kanya, binasa ko sa iyo, nasabi dito nakalagay, lahat na, these are the ones who have survived the time of great distress. They have washed the robes and made the lamb white in the lamb of the lamb. Yun ang binasa ko sa iyo sa huli. Ano tanong? Kaya binasa ko to sa huli kasi ibig ko Ano nga tanong? Anong tanong? Anong tanong doon? Ang tanong doon, natupad ba kay Felix Manalo itong binasa ko dito sa Malayong Silangan o hindi? Siyempre ang sagot niyan, hindi. Ako babasa, gusto yung basahin ko pa ang moderator. Tama na, no? Kasi nagtatanong lang naman siya. Hindi ka naman niya pinababasa eh. Hindi tulad nung ginawa mo, pinabasa mo siya. Para maging fair. Okay. Kasi ang nagko-cross-examine, dapat ginagalang ng under sa cross-examine. Pagka pinabasa ka na, wala naman sa pinababasa. Wala siya maipiga doon sa sinabi niya. So, tapos na ang Paliwanag cross-examine ko mo. ngayon. Ngayon ka bumawi sa ikalawang mong tindig. 10 minuto na lang yan.
Kung hindi ka nakabawi sa 15, baka sa 10 Yun, minutos. okay. Makikinig kami, ha? Recover ka. O, tatayimik kami, ha? O, papaliwanag mo ngayon na si Felix. Isugihin mo na, wala maingay. Okay. Silent. Ang nakasulat dito, wala na mga talata, yung binasa mo sa 43, Isaiah 43. Sandali, bago ka magpatuloy, natatandaan mo pa ba kung anong paksa? Oo naman. Si kapatid paksa? ng Felix Manalo, ang huling sugo. Okay, sige, tuloy. Oh. Yun ang patutunayan mo. Si kapatid Felix Manalo, ang huling sugo. Ngayon, si kaibigan na kaibigan, Bashir. Ako, hindi ako ang akin lalaman, pinaano ko na natupad kay Felix Manalo. Ngayon, ang binasa niya kasi, nagbasa na isa ng ibang talata. Ito nga kay Jacob. Kasi itong talatang ito, ang mga talata na yan, may kanya-kanya yung may kanya-kanyang yan, hindi ko pwedeng pag-isahin yan. Alam ba, nakakunta dito. Fear not, yung sinabi ko kanina, yung binasa mo dito, kay Jacob. But now says the Lord who created you, O Jacob, and formed you Israel. Totoo yun. Sinabi ng ama yun kay Israel, fear not, I have welcomed you, I have called you by name, you are mine. When you pass through the water, you are mine. Tuldok. Ibig sabihin nun, pag tinuldok ka na, tapos na yung talatang yun. Ngayon, kasi prophecy yan eh. Ang prophecy, nagsasabi ng mga talata sa mangyayari. Hindi yung sunod-sunod na para ka nagbabasa ng literature. Prophecy yan eh. Book of literature. Ang prophecy, pag nagbasa yan, hindi mo pwedeng sabihin na, yun na yung para kay Pag nakita mo sa ibang talata, nakasagay rito, kay kapatid Felix Manalo, pagdating mo dito sa talata number 10, iba na naman dyan. You are my witnesses, says the Lord, my servant, whom I have chosen, to know and believe me, and understand that it is I. Before me, no God was formed, and after me, there shall be none. It is I, the Lord, there is no Savior but me. It is I who foretold, I who saved. I will know not any strange God among you. You are my witnesses, says the Lord. I am God. Yes, from eternity, I am He. There is none who can deliver from my hand, who can countermand what I do. Oh, pag inano mo to, witnesses. Anong inano? Linawin yung inano. Pag binasa mo to, Iwasan yung salitang inano. pag sinabi ito, you are my witnesses. Tumutukoy na naman sa ibang prophecy kasi ito eh. Prophecy. Kapag binasa, pag sibang talata na naman, iba na naman yun. Ganyan ang prophecy. Kaibigan, kasi ang banal na aklat, para lang to sa mga nakakaunawa. Hindi yung para ka nagbabasa ng literature na libro na ito. Prophecy ito eh. Ngayon, propesya, ibig sabihin, mangyayari. Ang ibig mo bang sabihin, wag yan basahin ng parang nagbabasa ng nobela? Ganun bang? Oo! O sige, tuloy mo. Ikaw, may Spirit of God ka. Ang mga nakasulat dito, ang ibang propesya, tumutukoy sa ibang lugar. Katulad nito, Babylonia, come down, sit in the dust of virgin daughter, Babylon. Iba pag ginano mo parang literature, virgin daughter, Anong Babylon. inano na naman yun? Hindi, nagpasa rin sa ibang talata Paalala, eh. iwasan yung paggamit ng inano. Pag inano mo, ano yan? Ibig sabihin, Ikaw ay nasa debate. ibig sabihin, Kailangan detalyado. ibig sabihin, mga sinasabi gumagawa mo. siya ng, gumagawa siya ng, gitar yan eh. oh. Magbasa ako ng nasa patunayan ko sa iyo na ang propesya, Nagbabasa ako ng ang ilang propesya hindi katulad ng Yan. literature book. Ito ay inaanuhan ka ng Espiritu Santo upang maunawaan mo kung ano ang nakasulat sa Biblia. Katulad nito, ito babasa ko Wala namang But a shoot, But a shoot shall sprout from the stump of Jesse, and from his root above shall blossom. The spirit of the Lord shall raise upon him, a spirit of wisdom and understanding, a spirit of counsel and strength, a spirit of knowledge and fear of the Lord. And his delight shall be the fear of the Lord. Not by appearance shall be judged, not by hearsay shall be decided, but he shall judge the poor with justice, and decide aright from the land afflicted. He shall strike the ruthless with the rod of his mouth, and with the breath of his lip he shall stay
slay in the wicked. O, tingnan mo. Na iba na naman siya na ibang talata, pero tumutukoy naman kay Panginoong Jesucristo. Ngayon, siya, kapag breath of his lip, he shall slay the wicked. Kita mo, kapag wala kang banal na espiritu, iisipin mo, ang hininga ng kanyang bunganga, makakapatay ng Ang hininga Masama? galing sa ilong, hindi sa bunganga. Oh, hindi nakalagay dito eh. With the breath of his lip, he shall slay the wicked. Pagka inano mo yan sa parang libro na literature, pag in-interpret mo yan sa parang libro na literature na ano, sunod-sunod, hindi mo konti luwag, konti luwag. hindi mo mawawaan ang banal na salita ng Diyos. Kasi nakatago yan sa lihim eh. Kaya, itong mga talata rito, hindi mo pwedeng pag sunod-sunodin yan, yun ang mangyari. Hindi pwede. May kasi propesya nga yan eh. Isa pa. O isa pa. Ito. 6 minutes. O, tinan mo ha. Babasahin ako ha. O, ibang talata yan, pero isa lang ano ha. O, tinan mo ha. Therefore, the Lord Himself will give you this sign. Pero nangyari yan sa panahon ni King of Ahaz of Judah, son of Juham, son of Uzziah, recent King of Aram. Pero sa ibang talata, Lord Himself will give you the sign, the virgin shall be a child and bear a son, and shall name Emmanuel. Ito ba'y tatupad sa panahon ni King Asa? Kasi propesya yan. Ang pinagsasabihan dyan, si King of Ahaz ng king ng nakalagay dito. Again, the Lord speak to Ahaz. Ask for a sign from the Lord your God. Oh, si King Ahaz, panahon pa ng mga ng mga unang propeta. Panahon pa ng mga propeta. Ngayon, dahil propesya yan, akala mo sinabi sa kanya, Himself give you the sign, the virgin will child and bear your son, shall name him Emmanuel. Oh, ibig sabihin, yung Emmanuel, hindi natupad doon kay Ahaz, natupad. Noong panahon ng Israelita, ilang milyon ang dumaan. Oh. Hindi, kaya ko binasa ito upang patunayan sa iyo na ang libro hindi katulad to ng literature book. Na pag binasa mo, ay yun na yun. Correction. Propesya nga to Ang eh. Quran at Bible, pareho lang naman literature yan ha. Pag sinabi literature, literator? bagay na binabasa, nababasa ni letra. Okay. Hindi ibig ko sabihin, 3 minutes. literature, ordinary book. Ito, Bible ito. Huwag mo ituring to sa ordinary book. Ito ay banal na aklat. Kung ang Quran, banal na aklat, dito, igalan din natin ang mga salita rito. Sapagkat, ang mga nakasulat dito, hindi mo pwedeng ipaliwanag sa isang pagbasa lang ng Okay, in context. 3 minutes, patunayan mo na si Mr. Manalo ang sugo sa uling araw. In 3 minutes. 3 minutes lang. Ayun na nga eh, sinabi ko na eh, ito na nga kaya, ito nga binasa ko kanina eh. Wala lang sa mga hindi anak ni Abraham. Ha? Kasi sabi naman ni Jesucristo eh, hindi kayo anak ng aking si Abraham, kaya hindi kayo naniniwala sa salita ng Diyos. Tingnan mo ha, nakasulat dito kasi, ha? Yung binasa ko kanina eh. basa. Ha? Binasa ko kanina eh. Kaya nga dito nakalagay ito. I call from the east a bird of prey from a distant land. Distant land, malayo. East. Ito, east. Hindi yan nakadugtong. Nahanap niya, far east. Hindi to history book eh. Ito'y propesya. Oh, distant land, malayong lupa. East, silangan. O hindi ba? I call from the east, bird of prey, from distant land. Want to carry out my plan. Hindi to dictionary, my friend. Yes, I have spoken. I will accomplish it. I have planned it. I will do it. Listen to me. You faint-hearted. You sin from the victory of Christ. I bring on by Jesus. It is not far off. My salvation, not tarry. O anong kinalaman ni Mr. Manalo dyan sa mga Paano siya naging sugo? Yeah. Sa verse na yan, ano kinalaman ni Ayun kapatid nga, Manalo? natupad kay Kapirs Manalo. Paano yung natupad? ipinangaral ni Jesucristo na Hibanghilyo ay natupad sa kanya dito sa Pilipinas. Kung ano yung pinangaral ng mga apostol sa Jerusalem, siya ngayon lumabas dito sa Pilipinas na si kapatid Felix Manalo ang siyang huling sugo. Dahil wala pa ang si Muhammad. Ngayon, nandoon na si Manalo nangaral huling sugo. Ano naman ang kinalaman ng talatang binasa mo sa kanya?
binasa ko ang talata ito kasi bago pa lumabas si Prophet Muhammad at si Manalo, nakapropesiya na to kay Felix, kapatid Felix Manalo. Kung hanapin mo yung pangalan, talagang hindi mo mababasa ang pangalan. Kasi propesiya nga yan eh. Kaya natupad sa pamamagitan ng lugar is silangan, from distant land, malayo silangan. Sa ibang talata, yung sinabi ko kanina, yung pinagpipilitan nito kanina, Pwede rin kay Kibolo sabi niya, kasi pinaghalo-halo niya Hindi kay Kibolo yun eh. Daughter, from the ends of the earth, basa niya. mga anak, sa mga pulo, Kung yan ang base, sa mga pwede rin kay Kibolo. malayong lupa. Pwede rin mga kay anak, Isayano. sa malayong lupa. Malayong lupain. Lupa o lupain. Tapos na ata, tapos na Kasi iba yung lupa sa lupain. Lupain teritoryo. Yung lupa yung nadadakot sa ibaba. Kasi lupa o lupain o ano. Hindi bali na, sige, isang minuto Kasi na lang. ano to eh. Propesiya nga eh. Isang minuto na lang. Minuto na lang ha. Masagot na lahat. Basahin na ni brother ang Manalo yan. Yung pangalan. Isang minuto na lang. Marami pa mangyayari doon. Ano may mangyari na Ito naman, yung sa chapter 7 kanina, yung sinabi niya na balik ko doon sa chapter 7. Kasi yun lang naman ang pinagbabatayan eh. Exclusive lang yan sa exclusive lang sa iglesia yun. Kaya walang pangalan eh. Wala bang... Kumbaga sa baril, Galing-galing na isa. Sana yung marunong. Wala ka bang kasamang magaling? Hindi, ang pinapatunayan lang naman, uling sugo si kapatid Felix Manalo eh. Luwag-luwag para sinabi ko naman eh. Luwag-luwag. Di ba? Okay, luwag. tapos na, wala na. Luwag.